Hi, welcome back to my channel. It's me again, another vlog. So for today's video, as you can see, ta-da! So I will share with you my experience in this medical journey of mine. So I chose to have the test or the medical experience with medical doctors, Manila Doctors. So Manila Doctors is one of the accredited of TECO, and also POE accredited, and they also have the authentication of DOH, 250 pesos. So, okay na yon. Madami na siyang benefits na nakuha. Kasi, kung ako pa yung magpapa-authenticate sa DOH, di ba, ang hirap. Anyways, these are the medical examinations na dapat nating gawin. And this is from another hospital, but yeah, these are the lists of the things that we need to do in order para makapasa tayo at maging fit to work. And this is for white collar jobs, okay? Overseas work applicants. Okay, so for number one, we should have physical examination. So as far as I can remember, physical examination uh, is one of the shocking memory of mine. Nung nag-physical examination ako, um, so I start, by the way, I started my journey here. This one. Okay, let me show you what day did I started to uh, have this kind of examinations. Yeah, I'm gonna show you the flow chart that I made. Okay. Alright, so here it goes. Okay. So maybe make it a little bit. Okay, so I started the journey of mine here. Medical journey at Manila Doctors. Location is United Nations. So I started August 4. Nagpunta po ako sa Manila Doctors with my boyfriend. And all the examinations, i-discuss ko po sa inyo. So, physical examination yung una. So, sa physical examination, titingnan yung mata ninyo kung nakakita. By the way, ako po ay 2020, so wala akong problema doon. Pinatingin po sa akin yung mga numbers, letters, colors. Titingnan kung colorblind po tayo. And then, right and left ng mata, chinek. And then, yung BP natin, yung ating mata dito. Yan. And then, tinignan din po yung mga kasukasuan. Yan. Ginanto-ganto ako. Yan. Pinaghubad. Yun. Remove all the clothes. Also, basta, physical examination, pinatuwad ka, tinignan puwet. And then, tinignan kung may mga bukol-bukol dito sa mukha, ganyan. Lahat tinignan ni ate girl. Lahat nakita niya na ang buong kaluluwa ko. Kaya nakakashock yun. Anyways, aside from physical examination, we have dental examination. Well, as I share with you with my another video, nag-prepare po talaga ako for dental examination. Sabi ko po sa aking another video is yung ngipin ko 30,000 ang cost, lahat, papasta, palinis, pabunot, and all. So, lahat na yung 30,000 compact, yung estimate ko ng mga ginastos ko for my ipin.
And aside from dental is the visual, color, audiometry. Sa tenga po, tinignan mo po kung merong mga earwax, tutuli. So, kinakailangan, wag po natin tayong gumamit ng cotton buds. Okay, wag po tayong gumamit ng cotton buds kasi naiipod yung ating antutuli sa loob. So, pag naipod ang antutuli sa loob, mabibingi tayo or else hindi tayo makapasa sa ating medical. So, merong ipinasok sa tenga na para siyang may monitor ganyan na maliit dito. Tinitingnan niya kung merong nakabara sa ating tenga. Ayun. So, praise God naman, yung akin naman ay okay. Kahit ako lang yung nag-antutuli sa sarili ko. And ang gamit ko yung, aluminum na pang-antutuli. Ayun. Next is, aside from that, X-ray. Ayun. Nag-X-ray po. Sabi ko sa inyo, uminom kayo ng fresh milk para maging maganda yung X-ray natin. Walang bali sa buto. And mabilis lang ng X-ray. Pagsusuotin lang tayo ng para siyang bib. Tapos yon maghuhubad din ng bra na may bakal. Ang akin po sa inyo, mas madaling maghubad ng damit if ang inyong damit ay stretchable. So, magsuot po kayo ng kung saan kayo comfortable. Next is electrocardiogram. Blood typing. Ayun, meron na. Complete blood count. Yung CBC. Diyan din po ako nadali, CBC. So, medyo may mataas, may mababang red blood cells, white blood cells. So, ayun. Next is test for sexually transmitted disease, STD. Kung meron pa tayong HEPA, ganan-ganan. Meron tayong HIV, may test din po doon, hepatitis, human immunodeficiency virus, HIV. Kailangan din po natin magpatingin ng cholesterol, fasting blood sugar, FBS. Yan. Mga stool examination, urinalysis, so sa pregnancy, at psychological assessment. So, as you can see in my chart, dito tayo mag-start sa August 7. So, dahil all examination except psychological test, kasi po, wala pong schedule ang Manila doctors noon. Puno po yung schedule ng psychological exam noong August 4. Mas prepare po nila, mas maganda kung pupunta kayo doon Monday. Para yung psychological exam nila, okay pa. Pwede pa. So, agahan nyo na lang po sa pila. And sa exit kayo dumaan. Alam niyo yung exit niya, ginawa ng entrance kasi doon lagi nadaan yung mga tao. Ayun, anyways, nag-psychological exam ako, kasabay ko yung iba kong mga nakilalang teachers dun sa Thai Wonderful Teachers. Tapos, kasabay kong mag-take ng exam and medyo na-worried ako kasi ang hirap ng exam ng psychological exam. Madaming abstract. Ang tip ko lang po sa inyo sa pagkuha ng psychological exam is that always look for the different. Ano yung pinakakaiba? Ano yung pinakakaiba dun sa drawing. Tapos yun yung inyong tatanggalin, ika-cancel out. Tapos meron din po siyang from biggest to smallest, from smallest to biggest. Alin yung hindi kasama dun sa progress. Ayun. At may mga tanong din po about siyang personality, kung suicide. Huwag nyo naman sasagutin na ganun. Kahit yung mga overthinking tayo, sagot nyo na lang ay dapat hindi tayo overthinking, ganun, para makapasa kayo sa psychological exam. So, ayun. Next po natin, August 8. This is my birthday of my brother. And nag-email po sa akin si Manila Doctors, si Ma'am Michelle. Sabi nila, eto. So, let me show you the email that I've got from them. Nakuha ko kay Ma'am Michelle. So, sabi niya, good day po. Kailangan ko po magpo-consult sa hematology. Kasi po, yung akin pong CBC, may mataas, may mababa. So, ang kinuha ko po ay si Dr. Teresita Dumagay. So, every consultation, meron po mabayaran na 1,000. And kapag isang consultation lang, 1,500. May kasama ng clearance. If dalawang consultation, siyempre, tig 1K. Ayun. So, naka 2K po siya sa akin.
So, ito po yung binigay sa akin. Aside from CBC, ito po sa CBC Hematology. Aside from that, meron din po akong sabit sa UTI. So, sa UTI naman po, yung urinalysis ko po, ay increase po yung water intake. Alam nyo po ba, para sa inyong kaalaman, binili po ko ng aking mami ng 40 buko. Yung po buko na bilog, talaga yung mabigat. Tapos natuto na akong magbukas ng buko kasi kabubukas ko. Kasi gusto kong ubusin yung buko para nga naman dumating sa point na pakita ko sa inyo, ito yung before and after ng ihi ko. Tadan. So, yung una, sobrang dilaw talaga. Makikita mo, sobrang daming dilaw. And then, nung padalawang take, sobrang white na. Ma-white na siya. Straw na yung color niya. Ito po yung nireseta ni Doc sa akin na ano ba tawag dito? Fosfomycin, trometarol, so monorol. Siya ay isang saket lang, sachet. Ininom ko po siya sa kalahating baso. Ayan. Tinimpla muna para siyang orange. Ayun. So, napakaganda niya. Napakaganda. Maganda po siya. Talagang nawala yung bacteria ko. From 1,000 ang bacteria ko, naging 64.1 na lang. Ganon katindi. Yung pag-inom ng water, pinagsabay ko yung buko. Everyday, ang pag-inom ko ng buko, 3 to 5 bukos. Ayan. So, dahil doon, God is really good. Naging maayos yung aking urine. So, wala na akong UTI. So, I mean, di ba nawawala UTI? Bumabalik naman siya. Pero dapat atin po siyang mag-concentrate tayo sa pag-inom ng water para hindi na siya bumalik. Anyways, let's go back to the chart. Retest. So, nagpa-retest po ako ng urine noong August 14. So, bumalik po ulit ako doon. And, sa pag-retest na po yun, pinakita ko sa inyo kung gaano ang pinagbago ng ihi ko from super yellow and then naging whitish na siya. Dirty white. Ayun. So, another one is CBC counseling. Yun na po. Nung nag-email po sa akin, August 8, nagpa-schedule na po ako kay ma'am. So, yun yung free schedule ni ma'am, August 17. CBC counseling lang po yun, 1,000 na nagastos ko. Sabi ni ma'am, kung para mapatunayan natin na wala kang sakit sa dugo, kailangan mong inumin yung ire-reseta ko sa'yo. So, yun, nagpa-reseta po ulit siya. Yung reseta po niya ay ilalagay ko na lang sa comment section para ma-research nyo kung ano yun. And then, isa pa is August 22, retake po ng CBC ko. So, dapat wala kong, dun sa span ng pamula ng pagpapamedical ko, konting best lang ako kumain ng toyo. I mean, kasi po, lagi ako nagsasawsaw sa toyo. Mahilig ako sa maalat. Maasim, maalat. Kaya ako nagka-UTI siguro. And mababa yung pag-inom ko ng tubig. Konti lang ako uminom ng tubig. So, that's my problem. Anyways, in my retake of my CBC, kumuha lang po sa akin ng dugo ng isang tube. Pero nung unang take ng CBC, kasi nga lahat na yon test kasama na, 6 tubes yung kinuha sa akin dito. 6 tubes. So, nung nag-retake ako ng CBC, isa lang pong tube. Tapos, after 4 hours, nung August 22, sinabi nila sa akin na pwede kong makita yung result ko online. So, after ko makita yung result ko online, praise God. So, marunong man kasi po akong magbasa ng result na dun sa left side ng papel, makikita po natin yung normal values. Ibig sabihin, yun yung dapat range ng ating, dapat laman lang ng katawan natin. Yun lang yung dapat na range ng or laman. Halimbawa, dapat ganito lang karaming red blood cell, ganito lang kadaming white blood cells, yun yung normal. So, nabasa ko naman siya, umokay po siya. So, pumasok po siya sa normal values. Ibig sabihin, nakapasa po ako. So, tinanong ko po ulit si ma'am, bumalik po ako doon kasama yung aking result. Kumuha po ako ng result sa L3. So, level 3 sa
third floor, dun sa may mm, front desk. Sabi ko ay kuha po ako ng result and then dinala ko kay ma'am sa 1107. Dun po sa 11th floor. Ang kanya pong room ay 1107. So, sabi ni ma'am, ayun, umokay na yung iyong CBC. Kasi kaya lang siya nag-react. Kaya lang tumaas at bumaba yung aking red blood cells kasi nga gawa ng aking UTI. Nagre-react kasi sila once na mayroong problema or infection sa katawan. So, kung kayo po ay na-feel ninyo na may infection kayo or may sakit kayo, patingin po agad kayo sa local doctors natin. And para hindi kayo gumastos ng madami sa Manila doctors. Kasi konting, alam mo yun, konting salita lang, 3 minutes lang yung counseling namin pero 1,000 agad. So, yun. Pero ang laking tulong niya for me. Kasi if kung personally ako lang yung nun, hindi ko kaya, 'di ba? Anyways, i-claim ko na yung result sa next Tuesday or next Wednesday. So next Tuesday will be 29 or 30. So makiklaim ko na yung result ko. Kasi po DOH authentication din yung kailangan. So mga 1 week. Ayun. So, yun lamang po for this journey of mine sa medical. And I hope you learn to control yourself sa mga kinakain po natin. And also sa mga, ayun, palagi ako, another tip, pag may naninigarilyo sa ating paligid, wag na lang kayong huminga and saka na lang kayong huminga pag nakalampas sila. Kasi, sa baga din po kasi yun. Tayo ay second user kapag tayo nakakalanghap. First user, yung hinihitit niya, binalabas niya ulit yung hangin, yung smoke. Pero tayo, second user, kapag naka-inhale tayo ng smoke, it means papasok lang talaga siya sa ating baga. So, which is very wrong. So, anyways, that would be all for today's video. I hope you learned something from me. And if you like my video, please like and subscribe to my channel for more updates. Thank you so much and goodbye. God bless. Bye.